Nabukulan ang mga pasahero, nasaktan ang marami, pati mga pagkain at personal na kagamitan nagtalsikan. Ganyan ang nangyari sa mga pasahero ng isang airline. Ang ilan ipinagwalang bahala, hindi sinunod ang protocol sa sinturong pangkaligtasan or airplane seatbelt na tinatawag. Simple lamang ito at hindi naman komplikado. Halikayo sa mga ibang hindi pa nakakaalam kung paano ang tamang paggamit. Hindi naman masama ang makakuha ng simpleng impormasyon. Magtulungan tayo para sa dagdag kaalaman. Medyo hatakin pataas ang parte na ipinapakita sa video at ipasok ang kabilang dulo pagkatapos i-release at higpitan lang ng tama ayon sa laki ng bewang. Sa pagtanggal ng seatbelt, halos similar na proseso. Hatakin pataas ang parte na ipinapakita sa video at kusa ng magre-release ang kabilang dulo. Ang seatbelt ng eroplano ay may primary purpose. Kailangan itong nakasuot or nakapasen sa pasahero kung maaari sa lahat ng pagkakataon dahil sa event na magkaroon ng air turbulence na tinatawag. Nagkakaroon ng unexpected drop ang eroplano at kung hindi ito nakasuot, maaaring tumama ang ulo sa cabin or kundi man sa kapwa pasahero. Nakakatulong din ang seatbelt sa kaligtasan ng pasahero sa take-off at sa paglanding ng eroplano. Ang air turbulence ay pwedeng mangyari anytime kahit hindi man maulap ang kalangitan. At pag nakasuot ng seatbelt, pakaramdaman din naman kung hindi ito sobrang higpit. Baka sakal na sakal naman ang ating bewang at maging uncomfortable ang pakiramdam at di pa nakakarating ng pupuntahan. Kapusin na kayo ng hininga. Isang importanteng paalala, kung kailangan natin ng tulong, huwag pong mahiyang tawagin ang stewardess. Ito ay mga well-trained at handang mag-assist ng mga pasahero sa eroplano sa anumang oras at pagkakataon. Yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Please comment below kung meron pa kayong maidadagdag at sama-sama tayong magbigay ng kaalaman sa mga taong nangangailangan nito.